Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Noong nakalipas na linggo, sa pagdiriwang natin ng Linggo ng Mabuting Pastol, binigyan tayo ng pakita o preview kung anong uri ng Diyos mayroon tayo. Our God is not only a God of love, but our God is a relational God. Ibig sabihin, ang Diyos, ibig niyang makipag-ugnay sa atin. Ang Diyos hindi loner. Ang Diyos hindi mapag-isa. Ang Diyos, bunga ng kanyang pag-ibig, ibig niyang tayo ay makasama. Ibig niyang magkaroon tayo sa Kanya ng relasyon o ng ugnayan. Kaya nga nung nakalipas na linggo, pinakilala ni Jesus ang kanyang sarili hindi lamang bilang basta pastol, kundi isang pastol na may malasakit, kaya siya ay mabuti. At bahagi ng kanyang pagmamalasakit, kilala niya yung kanyang tupa. Naririnig ng kawan ang kanyang tinig. At ngayon naman sa ikalawang linggo, mas lumalim yung ugnayan na ibig niyang magkaroon sa atin. Pinakilala niya ang kanyang sarili bilang siya ang puno, tayo ang kanyang mga sanga. Sa buhay natin, iba't ibang uri po ng relasyon o ugnayan ang mayroon tayo. Meron pong ugnayan o relasyon ng magkakapitbahay. Meron pong relasyon ng mga magkakatrabaho. May relasyon na kung tawagin ay gamitan lamang. May relasyon na mas malalim kasi magkapamilya o magkamag-anak. Minsan pa nga, may mga relasyon na kahit hindi mo kaano-ano, mas malalim ang inyong ugnayan. Kaya nga hindi po ba may kasabihan tayo palagi na blood is thicker than water. Ibig sabihin, ang relasyong magkadugo ang siyang pinakamatingkad o malapit sa lahat ng uri ng relasyon mayroon po tayo. At ako, isa po sa mga ugnayan o relasyon na mayroon po ako ngayon bilang pari, ay yung ugnayan ko po sa aking mga kapatid na pari. Alam niyo, lagi ko po itong pinagpapasalamat sa Diyos at hindi po ako mapapagod na ulit-ulitin yung aking appreciation doon sa ugnayan. Mayroon kami nila Father Knox at Father Giovanni. Alam niyo, hindi ko po malaman kung anong mabuti ang nagawa ko sa buhay at pinagkalooban po ako ng Diyos ng dalawang katuwang. Dalawang kasama sa pamayanan at parokya upang kayo ay aming mapaglingkuran. Sabi po ng mga lola po dito sa atin, Father, ito po yung first time na ang lit-lit po ng penya, 3 po ang pari namin. Aaminin ko sa inyo, 2 lang po yung hindi namin pinagkakasunduan. Kahit po kami magkakaugnayan, meron kaming 2 hindi pinag-aagrihan. Ano po yun? Kilala niyo po ang Father Knox, no? Very sporty po yun, no? Lahat ng uri ng sports sinubukan. Mapalupa, dagat, hangin. At isa po sa mga bagay na lagi niya pong ini-invite sa akin, sabi niya, Brad po yung tawagan namin. Sabi niya, Brad, pag umaga mag-jogging tayo. Sabi ko, tigil-tigilan mo ako ng jogging mo. Ulitin mo pa yan, uuwi ka ng Borongan. Pangalawa po na hindi namin po pinagkakaintindihan, no? Yung pong pag-i-sports. Ang Father Giovanni, very fit. Nung unang dating po niya dito sa atin, sabi ng mga lay minister, Father, meron po kayong bisita. Sabi ko, sino? Parang sundalo po. Sabi ng mga lay minister, kasi talagang napaka-fit ng Father Giovanni. Ang Father Giovanni, lagi nag-i-invite, Brad, mag-basketball tayo. Brad, mag-surfing tayo. Brad, mag-hiking tayo. Sabi ko, ulitin mo pa yan, uuwi ka ng Borongan. Meron pa palang isa. 3 pa lang, hindi namin pinagkakaintindihan. Abay, saan ka naman nakakita? Ang Father Knox, paggabi, sabi niya sa akin, Brad, para pumaya tayo, huwag na tayong magkakanin sa gabi. Sabi ko, bahala ka sa buhay mo. Paano kakakain ng kare-kare ng walang kanin? Paano kakakain ng crispy pata ng walang sinangag? Kaya alam po ninyo, magkakabati po kami, pero meron din kami mga hindi pinag-aagrihan. Pero bukod po doon, nagpapasalamat ako sapagkat kung meron tayong kasabihan, that blood is thicker than water, pero mas meron pa pong malalim doon, our priesthood is thicker than blood.
Hindi kami magkakapatid, hindi iisang aming mga magulang, pero malalim yung aming ugnayan. Malalim ang aming naging relasyon sa bawat isa. Kaya nga po ngayong gabing ito, sa ikalimang linggo sa panahon ng muling pagkabuhay, ito rin ang siyang ipinapaanyayang ugnayan o relasyon na magkayroon tayo sa Diyos. Ang ugnayan na ipinahayag ng katagang, I am the vine and you are the branches. Ito po ang mas malalim na ugnayan dahil ibig sabihin nito, si Jesus ang puno, kaisa niya tayo bilang kanyang mga sanga. At tayong bilang mga sanga ay kaisa ng iisang puno. Siyasatin po natin ng mas malalim, ano po ba ang kahulugan ng ugnayang itong ipinapaanyaya sa atin? 3 bagay. Una, the vine and the branches relationship entails oneness. Pagiging isa. Ang kauna-unahang ibig sabihin nito ay ang pagiging isa ng puno at ng sanga. Sila po ay iisa. Bakit? Wala pong puno na walang sanga. At lalong hindi uusbong ang sanga kung walang punong kasama ito. Tila baga gustong sabihin lamang sa atin Jesus na siya bilang puno ay palagi pong kaisa natin o kaisa natin siya bilang tayo ay kanyang mga sanga. Because the truth should be told, we cannot cut ourselves away from God. Hindi natin pwedeng ilayo o ihiwalay o putulin ang ating sarili sa Diyos. Bakit? Sapagkat simple po lamang, kapag ang sanga hindi nakakabit sa puno, panggatong ang tawag doon. Kapag ang sanga hindi kakabit sa puno, walang saysay ang gamit nito. Kaya dapat po tayo laging kaisa ng ating iisang puno bilang tayo ang kanyang mga sanga. The vine and branches relationship entails our oneness. Pangalawa, the vine and branches relationship not only entail oneness, but also it entails dependency. Ano pong ibig sabihin nito? Alam po ninyo, isa po sa mga hobby ko o na-excite po akong gawin bilang pari, ay hindi lamang po yung magdiwang ng mga sakramento. Of course, that is already given. Pero isa po sa I'm always looking forward, yung pong mag-i-interview po ako ng aking mga kinakasal. I think the hopeless romantic in me would always enjoy listening to the love stories of the couples I'm going to officiate their weddings. At alam niyo, malimit ko pong sinasabi doon sa mga ikinakasal ko na yes, they may be one, but they should never forget their own individuality. Ang mag-asawa pinag-iisa, pero hindi maaalis sa katotohanan, sila'y magkaiba pa rin. Anong ibig ko pong sabihin? Na ngayon gusto ko rin ipaalala sa mga magkaon at magka-MU sa misang ito. Isa po sa mga binibigay ko pong suggestion o advice ay huwag niyong hingin ang password ng Facebook ng bawat isa. Tabi-tabi. Yung mga magkakaon, mga kinikilig sila. No? Naghihingian ba kayo ng password sa isa't isa? Sa Kristan natin yan, no? Napakabait. No? Pag wala siyang serve, magsisimba sila ng kanyang girlfriend. Wala sila. Bigla kasi ako natawa, kinilig si kuya. Bakit ko po hindi sinasuggest na mag-alaman kayo ng password? Ang unang tanong, para saan? Para saan? If you're asking for the password simply because you wanted to check the messages, there is something wrong with you. If you ask for the password because you are not convinced about the love of the other, there is something wrong with the relationship. Sabihin po natin, alam niyo yung password. May mga pagkakataon sasabihin mo, sino kaya nagme-message sa kanya? At dahil tempted ka, bubuksan mo ang kanyang Facebook at hayun, malalaman mo na. Bakit po siya hindi healthy? Why? Because the relationship grows into codependency.
Sabi po ng isang sikat na wedding counselor, ang sabi niya, kapag daw po yung pagmamahalan ay nakadepende na lamang po doon sa iba at hindi doon sa sarili, love is not built. Bakit? Sapagkat lagi ka na lamang magdududa. Lagi ka na lamang mag-iisip ng hindi maganda. Lagi ka na lamang mag-iisip na meron ba siyang ginagawang kalokohan. Kaya nga po, alam nyo, minsan, nagbabasa ako ng article, tinanong po nung isang reporter, yung isang personality, ang sabi niya, what is your secret that you have stayed 50 years in your marriage? Ano daw po yung sikreto ng mag-asawa? Bakit umabot sila ng golden years? Sabi po nung babae, simple lamang, we seldom see each other. Ang sikreto para tumagal ng 50 years, huwag kayo laging magkita. Kaya napaisip ako, pwede pala yon, matagal magkasama, pero walang ugnayan. Pwede pala yon, matagal magkarelasyon, pero walang malalim na interaction. Nung pong sinabi kong vine and branches relationship entails dependency, simple po lamang yon. Lagi mong ibinibigay ang iyong sarili doon sa kakayahan ng iyong minamahal. Lagi kang tumataya doon sa kanyang pagmamahal. Sapagkat kung hindi ka na marunong tumaya at umasa, simple lamang yan. Lagi mong aasahan ang iyong sariling kakayahan. You would never allow yourself to be surprised by the love that your partner can give to you every single day of your lives. Kaya nga po, mga minamahal ko mga kapatid, ito rin po yung paalala sa ating ugnayan po sa Diyos. Our relationship with Him entails dependency. Why? Because, pansinin ninyo, may mga Katoliko po tabi-tabi. May mga Katoliko may pananampalataya naman. Pero, uubusin ang lahat ng dasal. Bakit? Kasi baka hindi ibigay ng Diyos. May mga Katoliko, may pananampalataya naman, pero lahat ng nubina dadasalin. Bakit? Kasi may hinihingi ako. I think that is not faith. I think that is manipulation. We manipulate God so that God can change His mind. We manipulate God so that God will give what we want. Pero kung tayo po ay nakadepende sa Diyos at kilala natin siya dahil tayo ay iisa, alam natin ipagkakaloob ng Diyos ang ating hinihiling ng naaayon sa kanyang kalooban. Kaya alam nyo, minsan naisip ko, kaya siguro minsan hindi binibigay ng Diyos yung mga hinihiling natin. Bakit? Dahil hindi pa tayo handa. Hindi binibigay ng Diyos muna yung ating mga panalangin sapagkat alam niya, hindi pa kayang hawakan ng ating puso at mga kamay ang kanyang biyayang ibibigay. Kaya nga po ngayon, yung ugnayan natin sa Diyos, are we dependent on God as if God is our only one? Do we depend on God because our faith in Him is strong and deep? Naalala ko tuloy yung sinabi po ng karakter ni Claudine Barreto sa karakter ni Piolo Pascual sa Pinikulang Milan. Ano ang sabi niya? Mahal mo ba ako dahil kailangan mo ko? O kailangan mo ko kaya mo ko mahal? Pangatlo, the vine and the branches relationship entails abundance. Maliwanag na sabi ni Jesus, ang nakakabit sa akin, mamumunga ng marami. Ang sanga na nakabit sa akin, lalago, yayabong, mamumulaklak, at mamumunga ng masagana. Yun ay kung tayo ay nakakabit sa puno. We have to understand, my dear friends, that every nutrients needed by the branch comes from the vine. Every flower that comes from the branch comes to the vine, and every fruit that the branch bears come from the tree itself. Sa buhay po natin, marahil ganun din. Lahat po ng ating mabubuting bunga na mayroon tayo, mga biyayang tinatamasa, galing sa Diyos. Lahat po ng kabutihan na ating pagpapala na natatanggap,
galing sa Diyos. Kaya nga po mga minamahal kong mga kapatid, mag-isip tayo ngayon, ano po ba yung mga bunga natin na galing sa ating sariling kakayanan? Ano po ba yung mga magagandang bunga natin na tayo ang siyang mailalang? Sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, simple lamang yung ibig na ipaalala sa atin ng ating misang ito. Ang puno at ang sanga, iisa. Sapagkat ang sanga, dumidepende sa kanyang puno. At ang sangang nakadepende at iisa sa puno, namumunga ng masagana. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, yun po yung biyayang ating hingin. At muli ko po kayong tatanungin, mahal ba natin si Jesus dahil kailangan natin siya? O kailangan natin si Jesus kaya natin siya minamahal? Amen.